Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Maaasinta mo rin ang tagumpay basta buo ang iyong puso at may tiwala ka sa iyong kakayanan. Happy Saturday mga kabahagi and kawan, and welcome to Sports Minded Season 2. I'm Kathy G. Ayan, isang oras na naman tayo magkakasama-sama para makibahagi sa iba't ibang sports na ginagalawan ng ating mga atleta. Ayan, and we are lucky today dahil live nating makakakwentuhan ang ating guest for today kung saan papaturo tayo sa kanya kung papaano ba asintahin ang tagumpay kahit na maraming pagsubok na dumarating sa atin. Alam naman natin yan mga kabahagit kawan. Pero before that, napapakinggan po tayo sa lahat ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Also, you may visit our streaming at www.radiopilipino.com or www.1fm.ph. Pwede rin po sa ating YouTube at Facebook account at Radyo Pilipino and 1FM. You may text in din sa ating text line at 0968898253. Nako, I'm excited na akong ipakilala siya sa inyo. Pero syempre, ito muna. Alamin po muna natin ang mundo ng ating kakapanayamin ngayong araw na ito sa ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba na ang unang target shooting ay ginagamitan ng slings, bows at arrows? At nagsimula ito noon pang Ancient Egyptians ay nagpa-practice shooting na sa mga tomb o libingan na may drawing. Ang tagal na. Diba? Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Pero alam nyo rin ba na merong iba't ibang uri ng shooting? Ito mamaya alamin natin to. Ito yung competitive shotgun shooting, pistol shooting, rifle focus kung tawagin, and bawat category nito ay may kanya-kanyang division. Kagaya ng skeet shooting para sa shotgun, bullseye for pistol, at silhouette shooting naman para sa rifles. So, alamin natin yan mamaya at sa ating chika, sa ating guest for today. Another One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo rin ba na pinaka-popular sa US kung saan sikat na sikat ang shooting sports
noon pang 1800s. Kaya nga ng mga Egyptians pa di ba? Ancient Egyptians pa Dalawa sa pinakasikat na shooters noon ay sina Dr. Walter Hudson at Harry Pope. At yan po ang ating one for the books. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded, and this time hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang mga highlights lang naman sa kanyang career ng ating guest. Siya lamang po ay gold medalist in the 2013 Philippine National Games, 3-time gold medalist sa 2014 Philippine National Games, multi-medalist 2011, 2012, 14, 15, 16. Ako Philippine National Shooting Association Open. Mamaya tanong natin, baka may kulang pa tayo dito. Bronze medalist in 29 SEA Games. Gold medalist sa 41st CISA for the 50-meter prone event. 2-time bronze medalist sa 41st CISA for the 10-meter air rifle and 50-meter 3 positions events. Bronze medalist sa katatapos lang last year lang 2023 Air Rifle and Pistol Cup for the mixed 10-meter air rifle event. Grabe, may kulang pa ba doon? Eto na, let's all welcome ang ating professional sharpshooter athlete, Miss Amparo Teresa Acuña. Hello! Hello po. How do I call you? Amparo Teresa. You can call me Amparo po. Amparo. Oo, Opo. parang kasing 'di ba pag sinasabi nila, parang Amparo, 'di ba? It's usually the name of sa male, Opo. 'di ba? Or last name. Saan to nanggaling yung is it the name of your father and mother ba to? Lahat po kasi kami ng siblings ko A. So, iba-iba. Yung akin galing sa great-grandmother po. Kaya Amparo. Tapos yung Teresa, ito, magkasama yon Amparo, Teresa. Yung talaga. Teresa naman po second name ng mom ko. I see, oo. Kaya, so how do I call you? You can call me Amparo. Amparo. Yeah. Amparo. Or Ampao. Or Ampao, my nickname. Uy, maganda yung Ampao kasi 'di ba, swerte 'yon. Anyways, ayun. Ampao, tell us your story. Yan, where you grew up, how many are you in the family, pang ilan ka ba? I have 4 po kaming siblings. I have an eldest brother, an older sister, and me. And Okay. then I have a younger sister I po. see. Oo. Taga saan ba kayo? Pao. Pao na lang siguro Sige, para to opo. shorten. Yes po. Born and raised in Pasig. Born and raised in Opo. Pasig. I grew up there siguro po mga 20 years. 20 years po kami doon. Sa Pasig. Yes po. And then ngayon, a few years ago, we moved to QC to take care of my grandfather. Pero he passed away na rin po recently. Recently So, lang. ngayon po, QC Pasig. Doon ka na, Opo. QC Pasig Opo. ka na. Pero yung pinaka-ano nyo talaga, in Pasig pa rin. Yes po. Pero yung family mo, do you have provinces pa? Grandparents, may province grandparents ko, Bulacan. and- Malalapit lang. Opo. Talagang ano ka Manila girl. Manila po, Oo, yes. You're a Manila girl. Oo. How old are you, Pao, when you started sa shooting? I started competing age 14, 15 po. 14, 15? Yes po. Saan ka ba nag-aral? Yung education school ka? St. Paul College, Pasig po. Oo, kasi sa Pasig. Yes, po. Alright. Aside from you, is there in the family ba na into shooting din? My eldest brother po, though nung mga early age niya po nagsushooting siya, he passed away dun po kasi when I was young. Okay. So, ayun po, for a long time, wala pong nagsusport sa amin hanggang sa, ayun po, naging teenager na ako. Tinuruan din po ako ng father ko. Bale, father ko po yung nagturo sa brother ko, then father ko rin po yung nagturo sa akin. Ayun. So, si father talaga. Yes po. Pero si father ba into ano din talaga? Yes po, he used to compete po sa practical shooting. Revolver po yung barrel niya, bali pistol. And ayun po, nagko-compete siya sa mga World Shoot, Okay. Australasia, and nananalo po siya. So, ayun po. Talagang doon na, Yes, it runs in the blood. So, meron ba into the family na in military or police? Kasi usually, di ba, kapag ganyan na merong magaling sa baril, may isipin nila, ay, nasa military blood yan or police blood, something like that. Military po, grandparents, great-grandparents. Pero sa father ko po and immediate grandparents, wala po. Talagang shooting enthusiasts lang po sila. Oh, siguro nakuha mo lang. Yes na po. ano pa rin, kumbaga may blood pa rin talaga, no? Siguro Oo. po. Oo.
Anong meron sa shooting, Pao? Bakit ito yung nakahiligan mo? Siguro po kasi, nung bata pa lang po ako, athletic na po talaga ako. Nagsiswimming ako, taekwondo, nagma-mountain So climbing marami kami kang ng tatay sports. ko. Opo. Pero taga dito ka na-focus sa ano Opo, parang ano po kasi, parang it felt like home na yung dad ko, friends niya, panay mga competitive shooters. And eventually, parang kine-question ko, kailan kaya ako tuturuan ng tatay ko nung bata ako. So, ayun po, I think the major aspect of it is that sa shooting, wala kang kailangang size, wala kang kailangang weight, wala ka pong kailangan pasukan standard. It's all mental and ayun po, kung basta may passion ka, basta gusto mo hasain yung skill mo, gagaling ka po talaga sa shooting. Hindi ba mahirap yun? Kasi parang mas more on mental, di ba? Parang kailangan talaga focus sa mindsetting yung ano mo eh. Yes po, Oo. mahirap. Pero yun po, parang hindi mo kailangan ng physical edge. Yes. So as long as your mind wants you to do it, as long as you want to do it, madali naman po mag-excel. Interesting, diba? Ayun. So, ikaw sumasama ka sa dad mo every time na meron siyang ganyan na practice or training because it's Big Four, diba? Sabi mo nga, he's competing also. Yes po. Though he stopped competing nung pinanganak ako, I think, or nung pinanganak ako, kasi malaki po talaga yung gastos, mas lalo sa action shooting. I see. So, he focused on the family. He focused na parang wag na hatiin yung resources ng family. Up until yun nga po, nung medyo matanda na ako, parang Naisip niya ulit. nakaluwag-luwag. Sige, balik tayo. Compete tayo. Kaming dalawa, nagko-compete kami. Tapos, ayun po, hanggang sa na-scout na ako ng national team. Tapos sinabi na nila, mag-try out ako. Ganun. Parang ang saya, no? Ang saya nung bonding nyo ng dad mo, diba? Parang shooting, diba? Parang, ako kasi ang na-remember, ang naalala ko lang na nag-shooting ako, yung naglalaro ako nung gacha, yung paintball, gacha. Oh. I go to Alpadi in Antipolo pa, Oh, just to play that. Oo. Yun ang nilalaro ko. And nag-enjoy ako every time na meron akong nababarel, na talagang tina-target mo sa head, diba? Kasi pag headshot ka, dead agad yun eh. Pag sa arms kasi ang shoot mo, ano palang injured pa lang yun eh, diba? So parang, mag-ingat kayo boys. Ayun. Pao, anong gamit mo? Is it rifle or pistol? Rifle po. Rifle. Opo. Ano ba yung pinagkaiba? I mean, di ba rifle sinasabi nila shoulder-mounted siya? Yes po. Firearm. Longer, Yes yung barrel niya. Yes. Compared to, at saka mas madali daw. Madali, tama ba? Madali daw mag-shoot kapag mag-rifle than pistol. Although pistol Iba-iba. kasi very, handy di ba? Why rifle? Rifle po kasi, I don't know, parang may gustong event yung dad ko, which is yung Olympic 3 positions. Na para sa kanya, siguro, parang sabi niya, ang cool daw ng dating na, Mag-rifle. oo, babae ka, tapos yung, kasi para sa amin, parang pinakamaangas yun kasi pinakamaraming equipment, pinakamahirap yung mga position. Though, yung grouping, I think it's easier to group smaller sa rifle. Pero I it's harder see. because it's heavy Oo. and maraming equipment. Though sa pistol naman po, it's easy because konti lang yung equipment, pero it's hard kasi it's only one hand that's carrying it. Ganun. Gano'ng kabigat? Kasi curious lang tayo, 'di ba? Like kasi 'di ba parang sa mga sundalo, sa mga usually kasi lalaki yun nakikita mo na may mga parang easy lang. Yung bang ginagamit sa CAT? Ganun ba kabigat or that's the actual ba or mas mabigat pa yung gamit nyo? Yung gamit po kasi namin 6 to 8 kilos po yung rifle. Medyo mabigat din. Opo, mabigat po siya. And ano po yan dalawang magkaiba, yung air rifle which is compressed air lang. Okay. Tapos yung isa is yung live small bore which uses live ammo. I see. Nako, yun nga yung isa sa doon eh. 'Di ba? Pati ba doon sa pag 'di ba syempre you're practicing, you're training about yung proper handling nung gun. Pati ba yung paglalagay ng bala? Do you practice that also? Yes, kasi po importante yung consistency sa lahat ng shot. Sa competition, it's very long. Bale, 1 hour. 1 hour ka pumuputok for 60 shots, ganyan. Ganun katagal? Yes po, Oo.
1 hour, 2 hours. Umabot po kami dati 3 hours eh. Kasi, Really? yes po, kasi mas marami yung shots dati. Ngayon, nagbago yung rules. They made it half. So, 1 hour, 30 minutes na lang Ang ngayon. pero matagal pa rin, no? Oo. Hindi ba, ang sakit sa kamay nun? Masakit po, pero ayun po, parang yun po yung tinitraining talaga Oo. namin na you need to stay steady as possible and as consistent as possible. So, may pattern, may timing, and ayun po, may rhythm na I see. sinusundan. So aside from yung paglalagay ng bala, pati yung pag-dismantle ba and cleaning, part din of the training? Yes, kasi... Really? All talagang total package? Yes po, kasi kailangan namin alamin kung paano yung tamang paglinis Yes, para yung longevity ng barrel, yeah, mag-last siya ng matagal, ilang years. Ayun po. I see. Ayun. Kasi tinatanong nila, what is practical shooting? Di ba maraming types of shooting eh? Like, when it comes to sports, ano yung practical? What's the practical shooting? Yung practical shooting is yung what we call action shooting din po. Okay. Bali, yun yung tumatakbo, yung mga may obstacles. Para mga Opo. nakikita na natin sa pelikula. Yes po. Oo. And iba-iba yung mga target, iba-iba yung mga course. So, Okay. ayun po, it's fun. It's really, really fun. Kahit ako nung inaaral ko siya, wow, ang saya niya. Oo. Kaso, ano siya, parang it's more on for combat and for, ayun po, action shooting. Oo, And- parang yun nga yun. Parang Yeah. naglalaro. Parang yung sa, like sa gacha, Yung di ba? You run, Opo. and then mag-shoot ka. Parang mas exciting din yung ganun, Exciting di ba? po siya, opo. Kasi yun po, yung event naman po namin, the difference is yung amin, precision shooting. Ano siya yung Olympic event for shotgun, pistol, and rifle. Olympic event po yung amin. It's stationary, and then yung target mo is, ayun po, target paper or clay Doon target. lang, meron lang talaga. Yes Oo po. nga. Nakita ko Yun. nga sa'yo sa FB mo na ang galing. Ang ganda nung, ang ganda nung nung photo. Oo. What are the positions and groupings yung nabanggit mo kanina? That you have to have positions and groupings? Yun po, yung main event ko po is 50 meters 3 position. Oo. So it starts with kneeling. Magni-kneel po kasama na sighters and 20 record shots po siya. Okay. Tapos the next position is prone, yung nakadapa. So okay. ayun po, may sighters and 20 record shots din po. And then the last position is standing. I Ayun po. see. So, ganun pala yun, ano? O kasi meron tayong nakita nakaluhod lang. Yes po. Tapos yung usually, doon sa pelikula nakita natin yung mga nakadapa. Nakadapa. Opo. And then, nakatayo. Okay. So, yun pala yung ano nun. Curious lang din, kailangan ba malinaw ang mata? Kailangan ba malinaw ang mata para maasinta mo yung target, Pao? And dapat din ba hindi ka pasmado? Advantage siya kung malinaw yung mata mo Okay. and kung hindi ka pasmado, steady yung kamay mo, advantage po siya. Pero at the same time, marami na ring mga equipment that will aid yung mata. May mga lens na nakakabit kung may grado talaga yung mata. Ganun na. Hindi na ikaw ang mag-a-adjust. Kumbaga yung baril na yung mag-a-adjust Oo, sa'yo. pwede mo Okay. na i-adjust yung barrel para sa'yo. Ay, oo, di ba? Sabi ng baril, nahiya naman ako na mag-a-adjust. Pero may mga cases, di ba? May mga na, may eye check-up ba yan kayo? Do you do eye check-up before, para makita gaano ba kalinaw and maaasinta mo ba talaga? May eye check-up po kami sa Philippine Sports Commission. Oo. Pero nasa iyo din po talaga eh. Parang part of the training then is you need to know how to analyze yourself. Yeah. You oo. need to know kung may nagbago, kailangan pare-pareho lang ginagawa mo. You need to know kung marunong ka dapat mag-analyze kung may kailangan kang ayusin Oo, sa kung sarili. humihina ka na dito sa ganito or medyo sumasablay ka na sa Yes. ganito. Opo. Pero ikaw mismo, Pao, how do you take care of yourself? Kasi syempre, ang kailangan mo diyang alagaan is your hand at Yes. saka yung eyes mo. Opo. Ayun po, dapat limited lang yung pag-cellphone. Oh! Dapat. Dapat. Or may protective blue lens yung glasses pag hindi maiwasan pag nag-work. Oo. Ayun. And sa physically naman, may mga specific workouts kami na hindi pwede gawin. Ay, Kasi- like what? Lifting, weights, Kasi heavy syempre lifting. mamaya mapilayan ka. Yes po. Okay. And may certain types of muscles na hindi dapat namin wino-workout, hindi namin binibuild kasi kukontra siya sa stability. Oh, ganun pala. So, hindi rin lang basta-basta na akala natin na
okay lang, hawak na ng barel, normal na, you're ready, yung ganyan. Hindi. So you have to, ano pa rin talaga, kailangan lahat nakapakete pa rin, no? Yes. Especially Oo. pati diet din. Oh, really? May pati Yeah. sa diet? May Kasi mga food na bawal? coffee. Kasi baka magpalpitate. Minsan lang, oo. Kapag ka wala lang kaming competition or training, doon lang kami nakakapagkape. Pero kapag ka may training kami or may competition talagang, bawal talaga. Nako, I was about to ask that mamaya. Kasi meron pa ako mga gustong malaman sa'yo, Pawe. Pero you've mentioned sa shooting, walang height, weight training. Pero what physical, ayun nga, the physical training, do you do? Kanina you've mentioned na nga yung kailangan hindi yung mga heavy, pag-lift or syempre maapektuhan yung muscles. Also about sa technique naman. May mga technique ba na kailangan ganito ang gawin, ganito ang paghawak, ganito ang pag-asinta? Sa pagbabalik yan, sasagutin mo yan sa pagbabalik ng Sports Minded dito lang po sa Radyo Pilipino and 1FM. This is Sports Minded. And we're back here sa Sports Minded with me, Kathy G. And of course, ang ating sharpshooter, Miss Pau. Ayan, Amparo Acuña. Nako ha, nakakatuwa yung kwentuhan natin. Kasi di ba akala lang natin, pag mga napapanood natin sa TV, napapanood natin sa mga movies, na ganun-ganun lang, humawak ng baril. Kasi aminin naman natin, meron tayong mga artista na nakikita, kung makahawak ng baril, may ikot-ikot pa yung kamay, di ba? May pahagis-hagis pa, mga ganyan. And then yung positioning nila, tama ba ang kanilang positioning? Kaya alamin natin ang technique. Ano ba yung mga technique, Miss Pau, para malaman mo na proper yung pag-handle mo nung rifle or ng pistol? Yun po talaga yung pinakamahirap sa sport namin. Kasi Okay. ang dami po talagang technical aspects. Okay, And it differs din po sa mga tao. Kung iba-iba din yung gusto ng mga tao, iba-iba yung mga measurements and adjustments. Siguro po ang pinaka-common na technique is breathing. Importante po talaga yung... Ganun, kailangan inhale, exhale bago ka sumabak sa competition. And Why? each shot dapat may pattern ka ng breathing na ginagawa. Talaga? So, Yes. paano? Parang, kailangan inhale, exhale? Yes, inhale, exhale. For me, it's 3 to 5 inhale, exhales before a shot. Kasi kailangan, ayun nga Bakit rin, daw? kailangan mo rin i-analyze din sa sarili mo kung ready ka na ba for this shot. Okay. Ganun po. And deep breaths help with yung pulse din, yung pulso, para hindi malakas yung pulso and para luminaw yung mata. Kasi pag may tinitignan tayo na matagal and matagal natin tinitignan, di ba parang lumalabo yun? Oo. Yun po. So, ang makakatulong po doon is yung breathing. More oxygen, clearer eyes. Ganun po. Ganun pala dapat. Pag medyo may hika ka, paano pag ganon? Ano kapag ganon pa? May asthma ka, but you're in a competition, hindi pwede. Hindi po pwede. Hindi kasi kailangan talaga may proper breathing pala doon. Hindi siya basta-basta. Grabe, no? Kasi lahat kailangan focus no? Yes. Kailangan kapag sumut ka, sigurado mong mabubullseye mo. Opo. And at the same time, kung enough yung energy mo, kung enough yung oxygen mo, hindi ka hihingalin. Hindi ka parang feeling mo kapos ka sa hininga. So, mas ma-execute mo yung shot hanggang dulo properly, hanggang sa pag-squeeze mo ng trigger ng maayos, slowly, with follow-through. Pau, pwede bang isample mo sa amin para for the benefit of those who are watching sa atin sa videos. And syempre, para naman doon sa mga nakikinig sa atin, we will interpret kung paano yung right, like may angling ba yan? Like when you're standing, kasi you've mentioned, di ba, may standing, merong nakadapa, and merong kapag nakastand ka, so ano yung proper na hawak mo? For me kasi rifle So, rifle, yung rifle yung nakikita ng mga tao, parang naging din to parang naging controversial din yung nakabale yung katawan. Paano? Nakabali? Opo. Yung left elbow nakapatong sa hip bone. Okay. Tapos, Yung left mo, nakapatong sa hip bone. Tapos, ayan po, buhat-buhat niya yung rifle. Parang ang hirap nga, no? Opo, mahirap siya, mas lalo sa likod. Kailangan naka-bend ka pala doon. So, parang, kailangan medyo maganda-ganda ang ano mo.
Kapag nakatayo. Yes po, kapag nakatayo. Pero kapag naman nakaano ka, like nakaluhod. Yung nakaluhod, yung right foot nakaluhod talaga siya. Tapos yung left foot, parang nakatukod siya. Parang, Nakatukod. Kasi nakatayo. hindi ka kasi 'di ba minsan pag nakaluhod ka, may tendency na outbalance ka. Oo. So, bale parang half kneeling lang siya, ganun. Medyo ngalay yun na. Oo. Tapos, ang dami rin pong kailangan i-adjust. Ang daming position, yung angle. Ayun po. Kaya, mababaliw po talaga. Akala ko gano'n lang kadali yun. Ang dami. Sobrang dami po. Pag nakadapa, Pag normal, nakadapa- mas madali ba? Pag nakadapa. For me, Ano dun sa tatlo yung pinakamadali? for me, ang favorite ko yung nakadapa. Really? Kasi meron ng... Kasi dun kasi ako nagsimula. Yun yung una kong event. Tapos, pero, pinakamasakit siya. Kasi Siya yung pinakamasakit. Oo, kasi gano'ng katagal? May event po na nakadapa lang for 1 hour. Oh my God! Hindi, ang sakit nun sa sa tiyan? Sa or tiyan, dibdib? okay lang. Ang Saan- masakit po sa kamay. Kasi may sling siya, may tali. Ooh, Tapos so, nakapatong. So, ang bumubuhat ng baril Yung is yung kamay. tali at saka kamay. oo nga. Tapos So, for 1 hour, tapos ang bigat nung ano. Yes po. Parang dinideprive mo rin ng blood circulation Oo yung kamay nga. mo Eh, para paano yung maging ganun? steady. Hindi ba siya na, kumbaga parang, di ba kung minsan kapag sobrang tagal na, nanginginig ka na or parang Nangingitim. Nangingitim or Yes. ano yung nangangalay, di ba? Opo. Paano pag ganun and you're in a competition? Tiis-tiis. Wow, galing-galing talaga Tiis-tiis nung ating mga athlete, di ba? Alam mo, hindi lang sa'yo, ang dami nating mga athlete na every time yung mga nakakausap natin, yung pain ba, yung pagtiis ng pain just to get, alam mo yun, the medal, syempre yung karangalan para sa bansa dahil dala-dala nyo. And we salute you guys sa inyong pinapakitang ano tawag dito, yung pinapakita nyo para sa ating bansa. Ayan. Hirap no? Pag nakaupo, ay nakadapa. Mas pala yun, mas mahirap. Do you own a gun ba? Ano? Yes po. I recently just got a gun last year na akin talaga. Oh, may sarili ba yan? Or they provide you like in a competition? Do they provide yung mga gagamitin nyo? Or you have to bring your own? Kasi mas kabisado. Oo. We bring our own kasi yun po, maraming mga measurements. Pero when you're a beginner shooter, advantage kung meron ka ng baril from tatay mo, lolo mo, mga ganun. Pero ayun po, when you're a starting athlete and nagpapakita ka naman po na may potential, may pinaprovide po na gun ang Philippine Sports Commission and ang association. Ayun. Doon ba sa kanina, you've mentioned kailangan mag-inhale, exhale ka kapag bago ka mag-shoot. Dapat ba, kailangan mo dapat i-pull ang trigger sa inhale or exhale? We pull the trigger habang nag-exhale slowly. Yung pinakahuling exhale. Doon Opo. muna ipupull yung trigger. Timing din. Timing din. Merong iba, kasi I've tried once din, yung real gun talaga. Pero kapag hindi ba proper yung paghawak mo, ano yung dito? Kasi pag pistol, you have to support ba talaga ang ano? Sa action shooting po, ganun po talaga 2 hands ang pistol. And ayun po, may specific way ng paghawak. Paano? Na-practice mo rin ba yun sa pistol? Sa pistol, minsan lang kasi rifle po talaga Rifle ako. ka, Opo. oo. Pero yung pistol po kasi namin, one hand lang talaga. Isang kamay lang. Kailangan talaga malakas yung kamay mo, Yes, no? yun po. Yun yung kinahirap ng pistol naman. Oo. Kailangan malakas isang kamay. Kasi I remember, nung ginamit ko, parang, alam mo yun? Yes. Talagang opo. pag pinutok mo siya, parang mapapatumba ka Kasi sa sobrang lakas ng impact. Ganun kaya mas prefer mo yung rifle. Or may ganun din bang incident na like when the first time you handled yung rifle, tapos pagbaril mo, Wala Hindi naman po. Pare-pareho. Kasi depende po yan sa caliber ng baril So, sa pistol, meron din pong air lang, meron din pong 22. Sa rifle, ganun din, air and 22. Siguro po ang pinakamalakas yung palag and yung recoil is yung sa shotgun. kasi syempre yung pinaka-force nun Opo. Pinakamalakas po yung bala ng Ng shotgun. bala. Pag senyorita naman gamit mo, makaliit. Pao, you mentioned you started 14, 15 years old. Hindi ba bawal sa mga bata or minors dapat may permits ba during your time?
As long as you're accompanied with a guardian naman who's a shooter, who's a Okay. member of the association and may knowledge na of gun safety, okay lang naman po. Okay lang. Yes po. Ayun. Ito yung gusto ko itanong kanina kasi 'di ba we're talking about may diet din pala yan. Kasi sabi mo, 'di ba, walang weight, walang training. So we were thinking na parang anything, you can eat anything, 'di ba? Kasi kailangan mo naman diyan mind mo yung gumana eh. So ano yun you've mentioned aside from coffee, bawal, may iba pa ba? More of anong mas magandang food kainin before competing. Ano? Kailangan balance ang fruits, carbs, and meat. Pero not too much din before shooting. Kasi mahirap bumarel na puno yung tiyan mo. Busog kasi, ka. busog ka kasi malakas yung heartbeat mo. I see. Ganun po. So talagang kailangan din pala, basta athlete ka, kailangan, whether kung hindi man gumagana yung body mo, still you have to, maging discipline with regards to your Yes. diet. Kahit po walang weight limit, walang age division sa amin, nasa sayo din yung how to keep yourself consistent. Kasi mahirap din naman pumutok na may nagbago sa katawan mo. Parang maninibago ka rin, ganun. So, kahit wala kaming categories, wala kaming kailangan i-keep na weight, Oo. parang nasa sa amin din kung paano Pareho pa namin rin. gusto yung feeling ng katawan namin. Yes. So, bawal busog, bawal din ang gutom, definitely. Kasi pag gutom ka, hindi ka naman Hindi ka makaka-focus, hindi ka makakaisip. Paano ko ba ta-targeting? Kasi ang target mo, paano ko mabubusog yung tiyan ko, di ba? Pag shooting ba, pawang sport, mas mahilig ba sa action movies? Ikaw ba mahilig ka Hindi. sa action? Hindi ka ba mahilig sa action Hindi movies? naman po, opo. Okay. Kasi, pero may mga, do you watch action movies Yes naman? po, Oo. nanonood naman po. Pag ba napapanood mo, kasi alam mo naman, may mga teleserye na into action, diba talaga? Minsan ba napapansin mo, ay parang hindi naman okay yung paghawak ng barel? May mga ganun ka ba na Siguro ano? kapag ka nanonood kami ng mga teammates ko, parang, wow, ang galing niya. Ganon, Talaga, ganon. may ganung reaction. Oo, wow, buhay pa siya. Oo, Ganon. diba? Kasi nga, diba, minsan magugulat ka na lang, ay, bumabaliktad, hawak pa yung baril, diba? Tapos parang hindi na ubusan ng bala. May mga ganun. Ayun. Anong hilig mo na movies? Comedy. Comedy. Ganun po kasi masalo pagka Siyempre, kasi mind May- yung ginagamit mo. oo. So, kailangan ma-relax yung mind. kailangan masaya ka kapag nag-shoot. And, ayun po, siguro mga historic. Mga Game of Thrones, mga ganun. Sci-fi, ganyan. May magtatanong dito, ano daw masasabi mo kay Tanggol or Cardo? Magaling naman. Tama ba yung handling Forma. ng ano nila? Forma. Actually, si Cardo, parang pinag-aralan niya. Yung paghawak ng baril, no? Pinag-aralan niya. I see. Eto, Pao, meron ka ba mga rituals before the competition? Or yung mga, do you wear something pampaswerte? Or eat something para manalo sa game? Teka lang, ito muna, kailangan masuot ko to. Kailangan, ito ang gamitin ko kasi, or para manalo ako. May mga ganun ka ba? Or I should Opo. keep this one? Talaga meron? Meron po. What's your ritual? Usually kasi bago yung competition day, may training days before. So, hindi mawawala dyan yung color red. Red. Red Oo. shirt, red pants, kahit Para anong swerte red. talaga. Oo. Oo. Tapos, kung kuwari, may suot kang ganon sa practice, tapos pangat yung practice, sa competition, palit. Lahat palit. Oo. Ganon. So, change every sa day. training pa lang, tinatry mo na kung ano yung mga effective. I see. Dapat pala, no. Tapos at least, pagdating ng actual na, hindi to naging effective. So, you just change. Sa pagkain, wala naman. Sa pagkain, wala naman. Wala kang kinakain. Ito, pag Yun kinain ko to, magiging superwoman ako. Ano Magiging lang, malakas. balanced meal lang. Balanced meal talaga. Ayun. Sa tingin mo ba, Pao, yung underrated ang shooting sports dito sa Pilipinas? I think so, opo. Parang, kumpara sa ibang bansa, parang siya, least known talaga yung sport na shooting sa Philippines. Kasi mahal naman, sabi mo. Paano naman? Sabi Opo, nila, paano actually. naman kami mag-own ng ng baril? Opo. Baril-barilan na lang siguro. So, super expensive ba ang Super expensive, pero may mga ways naman po. Parang, ayun po, yung Philippine National Shooting Association, may mga binibigay naman po sila for beginners. Parang, for you to try, Oo. for you to experiment, kung gusto mo ba yung sport, if you wanna get into it. Tapos, saka ka lang, ayun, kapag ka nag-excel ka na, either you spend for yourself or
i-request mo sa PSC. Kasi may assist ka nila. Yes po, may mga equipment naman po kami na supported ng I government. see. Alam mo, Pao, syempre, when you're in a competition, lalo na ikaw, you're representing our country, hindi maaalis na like may pagkatalo, may mananalo. How do you take yung pag natatalo? Pag hindi mo na hit talaga yung medal, the gold one. I think sobrang hasa na rin kami dyan. Okay. Parang sa 10 years ng pagko-compete, it's not always a good day. It's not Okay. always a good competition. Oo. Ano lang talaga, siguro one major thing is parang trust in God lang rin talaga. Always Yes. prayer na parang you may not have it ngayon, Mhm. pero Exactly. because of what happened ngayon, ipe-prepare ka niya for the next. Meron namang, pwede namang maghanda ulit eh. Baka nga hindi mo pa time. May reason for everything Yes naman po. eh. Oo, kasi syempre dapat ganun yung maging mindset mo. If ang isang athlete, ang mindset niya natalo na, mawawalan na ng gana, walang mangyayari. You have to fight and Yes. serve as motivation yung Yes. yung pagkatalo. And ayun po, parang you will miss 100% of the opportunities you don't take. Yeah. Yun po. So you just need to keep trying. Pao, have you tried ba yung clay shooting? No, I haven't. Hindi pa po. Pero sobrang fun po. And yung mga teammates namin na shotgun, Oo. ayun po, na pinapanood namin sila always. Pag may competition kami, nasama-sama kami. Oo. Talagang support kami sa isa't isa. And it's really fascinating. Yung clay shooting. Yes. I see. Ito naman, bago tayo mag-pause for a break, what is the best advice sa'yo ni Coach? Siguro, pinaka-best na tinuro sa akin ni Coach is there's always gonna be a next time. Kailangan mo, each failure teaches you something to improve in. Yeah. Ayun po. Siyempre, kailangan motivate ka eh. Kailangan motivated ka sa mga ginagawa mo. Hindi yung, kaya dapat lagi yun ang tinatandaan mo. Pag nag-fail ka ngayon, may bukas pa. Pwede pang lumaban ulit. Pwede pa practice, practice, and practice more. Ang saya-saya ng kwentuhan with Pao. Pero, magpo-pause muna tayo for a break. At sa ating pagbabalik, ang ating slam book dito lang po sa Sports Minded. This is Sports Minded. Marami pa tayong gustong malaman kay Miss Pao, kaya marami pa tayong katanungan sa kanya. But this time, ang ating katanungan ay galing sa ating mga tagapakinig, Miss Pao. Oo, dahil marami nang gusto maging sharpshooter like you. Eto na po, ang ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Si Kenzie Aloro, sabi niya, hindi po ba kayo natatakot tumawak ng rifle or ng barel nung una? Hindi po. Kasi parang baby pa lang ako, nakikita ko na dad ko na nag-shoot. So parang hindi ako nag-develop ng fear sa shooting. Nice. Yeah. Oo. Kaya yun talaga, kailangan lakas ng loob eh. No? Si Sheena Ignacio, bukod po sa shooting, ano pa yung ibang hobbies mo daw? Swimming, camping, mountain climbing. Yun. Yun kanina, you mentioned. So you're actively pa rin na you're doing that pa rin? Recently, hindi po kasi nagfo-focus po talaga sa shooting. Sa shooting. So pag may mga extra lang, like yung off ka muna dito sa competition, yun ang ginagawa mo? Yes po. Wow, ang dami namang sport. Sabi nila, sana all po. Also running pala. Pati running. Oo. Nagma-marathon din kami ng mom ko. Yun naman yung bonding Yun naman sa namin. kanya. Yes. Kung may barilan, meron namang okay na okay kasi mabilis tumakbo. Tapos kapag nag-shoot na, makakatakbo kayo kagad, di ba? Yung toys mo daw ba, nung bata ka, puro baril-barilan? O binabaril mo daw ba yung mga dolls mo? Mix din. Kasi mahilig din ako sa Barbie. Tapos Okay. may mahilig din ako sa mga baril nung bata ako. So may baril-barilan ka. How many yung sisters? I mean, ikaw lang ba only girl? Or 3 girls po kami. 3 girls, just 1 boy lang. Opo. Tapos, mas may baril-barilan. Opo. So kayo yung mga babae, or ikaw lang talaga namumukod tangi. Your sisters, hindi sila, yung mga ates mo. Ako lang. Kasi Ikaw lang malaki rin yung age gap namin. So, hindi rin kami masyado I see. naglalaro together. Okay. Akala ko, dala ate, let's play na, baril-barilan. Hindi na Barbie yung nilalaro. JJ Laborda, may injury na bang nangyari po sa inyo? And kung meron, ano daw yun? Pinaka-common sa aming mga rifle shooters is lower back
problem. Bakit? Kasi yung sa standing po namin, yun po parang nakatabingi talaga yung likod Yun nga namin. yung sinabi mo na medyo slanting kapag Yes, ano, no? and mabigat yung barrel namin. So, regular physical therapy po talaga. I To see. prevent yung mga long-term na injury. Oo, eventually. Kasi syempre, pag as you grow old, di ba, kailangan sagana sa calcium. Yes, opo. Oo, yung mga calcium supplement. Sabi ni Mimitan, may mga rules po ba sa rifle shooting? Ano po yung mga yon? Always yung 180 degrees. Bawal lumagpas yung barrel mo beyond that. Okay. And ayun po, when you hold a gun, you need to point it at something you intend to shoot. So, kapag ka lumagpas na yung gun mo, you need to be mindful kung saan nakatutok yung barrel mo. So, mahigpit sila doon? Yes, super po. Nagdi-disqualify po pagka pagka lumagpas yung barrel mo. Ayun po. Okay. So, kailangan pala kapag nandun ka na sa competition, mindful ka in everything you do. Yes. Kasi syempre may mga ano na yun, kumbaga may minus na. Yes po. I see. Si Leonard Bignay, kanina she mentioned yung training mo. Yung paano ka daw nagtitraining. So, Ayun po, morning, usually ano kami yung ritual mo? nagsa-start. I mean, the whole week ba? Monday to Friday ba ang practice mo? Or Monday to Sunday? May pahinga ka ba? Pwedeng Monday to Sunday. Really? Pwede, opo. Pero, Paano ba yung ano mo? Wala ka ng me time? kailangan po talagang... Pag competition? Yes po, pag competition. Pero may mga days na pahinga, workout lang, gano'n. Oo. And may mga days na closed ang range, wala namang kasing competition. So, ayun po. We take as much time as we can to rest. Pero kapag ka may competition, tuloy-tuloy talaga po. Parehas lang din ba yan ng ibang athlete? Kasi yung ibang athlete na nakausap namin, from morning as early as 5 a.m. until night, they're practicing. And then minsan pati Sunday, kumbaga may isang araw na lang, pero nakakain pa yon. Ayun po, nung depende sa competition, parang nung Asian Games, hanggang gabi din po kami nagtitraining. Di ba pagod? Nakakapagod po, pero parang mas driven ka ng ng gusto mong mag-training, gusto mong ayusin to, ganyan. So, parang nakakalimutan mo rin yung pagod. Oo. Di ba daw nakakabingi? Although you have this, di ba? Opo. Na ano pa rin ba? Meron pa rin bang impact yon sa tenga ng ano? Yes po, meron pa rin po. Mas lalo yung yung 25 meters na pistol, sobrang lakas po talaga. So, kahit naglalakad ka lang sa range, kailangan mo make sure meron kang ear protection. Kasi ganun kalakas. Yes po. Anong feeling, Pao, kapag na-bullseye mo yung target? Pag isang meron ba incident na gano'n na isang mo pa lang bullseye? Yes po, kasi sa rifle po talaga, maliit lang yung grouping, so maliit lang yung target. Oo. For us, parang medyo madali mag-bullseye. Okay. Parang more of consistency siya sa bullseye. Ayun po, syempre masaya pag nakaka-bullseye, pero ang turo naman sa amin nung foreign coach namin is you need to accept it. Hindi ka dapat magugulat kapag ka nagpa-perfect shot ka. Kailangan i-accept mo na that's how you shoot. Para kasi, hindi ka maratel. Yes, Oo. yes. Oo, kasi parang pag teka, naka-bullseye na ako. Parang iba na yung magiging mo. So, dapat yun na yung mindset mo talaga. Laging bullseye na. Oo. Paano na lang sa actual war na walang earpiece? Paano yun? Yung actual, yung mga sundalo. Kasi di ba malakas na yung di lalo doon. Nag-side comment lang. Sabi ni Erin Medinasi, kahit saan po ba pwede mag-practice shooting or may specific place lang po? Sa mga shooting range, marami naman pong shooting range. Yun po yung kagandahan sa Philippines. Though yung event namin, yung sport namin, which is Olympic shooting, yun yung hindi kilala na sport. Oo. May kilala naman pong shooting, which is yung action shooting. Oo. Yun, sobrang kilala na siya ng mga Pilipino dahil sa mga police, sa mga marami pong nag-action shooting. And maraming mga action shooting range. Ayun. Si Krisa Palomas, paano po sumali sa ganyang larangan ng sports? Lang po talaga, research, tas punta sa range, try, tapos membership, ayun po. Si Jello Almenda, paano po ba mag-own ng gun? Marami po bang process at meron po bang mga psychological test na pagdada? I think so. Yes, meron po. Meron pong license to own and possess ng
gun, which is the L-top. Pero recently, it's easier to apply. Madali na mas po madali. kasi maraming mga satellite L-top. And ayun po, may neuro and may medical. Pero as long as you're normal. Yeah. Nasa tamang pag-iisip ka, Oo. magkakabaril ka. Oo, kasi syempre, alam mo naman, di ba? Merong iba na, alam mo yon pag nagka-own ng gun na, medyo malakas ang loob, matatapang na. What can you say about those people na ganyan, Pao? Ayun po, kailangan pa rin po talaga maging responsible gun owner. Yes, Kasi one gun owner affects every gun owner. Pag ba may gun ka, meron bang effect yun sa mental mo na parang malakas loob? Para Meron sa bang amin, impact hindi yun sa'yo na parang gun owner ako eh? Kumbaga malakas ang loob ko na sige, lumoko-loko kayo dyan. Sa amin hindi naman po kasi yung iba sa amin merong mga hand carry guns for protection pero hindi naman po nagagamit. Oo, And kasi 'di ba, ang dami na natin ngayon nakikita na Oo. magkakasa na lang bigla 'di ba? oo, I think yung mga ganun more of yung mga may PTSD siguro or yung mga yung mga matatapang. Pero Yeah. for us naman na sports shooters, Hindi. parang instilled na sa amin how to be responsible with our guns. Nice. Si Let Busano, ano pong tips nyo sa mga kaedad mo na naghahangad na matuto rin ng ganyang sport? At my age, okay pa, pwede pa po mag-start. Kasi, ayun po, sa sport namin, walang age limit po talaga. May mga nananalo, may mga world champion and Olympic champion, mga 50s, Talaga? 60s. So opo. pwede pa, wala sa age? Yes, wala po talaga sa age. Oh, gaano ka? Pwede. Pwede pa. Sa mga gusto dyan. O, wala sa age na, basta willing ka lang at meron kang perang pambili ng baril. Diba? Kasi kung wala, yun ang malaking problem. Nako, ang saya-saya naman. At dami pa nating katanungan. Pao, kung hindi ka shooter ngayon, ano pa ibang pinagkaabalahan mo? I mean, kung hindi ka nagko-compete. Siguro, hindi po talaga makakahanap ako ng sport na pag-oobsesan ko eh. Ganun ka talaga, Sure ako, ano? oo. Sure ako. And, ayun po, kung hindi naman sports, siguro, kasi I studied politics international studies. Siguro po, nag-work ako lawyer. and pwedeng law, pwedeng diplomacy, baka nag-focus ako sa career ko. Oh, may plano ka bang pumasok into military if given a chance? Wala po. Kasi magaling ka na maghawak ng baril eh. For my father's sake, wala po. Po sila, very protective po sila sa akin. Kasi mas lalo daw po kapag shooter ako, tapos pumasok ako sa military, baka daw po ipadala ako sa gera agad. Ganon. Kasi magaling kang bumaril na. Oo nga, no? Pwede, di ba? So ayaw nila. Siguro po reservist to help other shooters para magturo ng shooters. Pwede po. Opo. Ayun. Alright. So, nako, I hope nasagot ni Miss Pao ang inyong mga katanungan, mga kabahagit kawan. Ito na ang ating Fast Break. Fast break. Fast break. Fast break. Okay, Miss Pao. Ito na. Isang tanong, sa mabilisang sagot, rifle or pistol? Rifle. Ano mas gusto mo? Free gas for 15 years o makuha ang iyong dream car? Free gas for 15 years. Palanggas eh, no? Pagalingan or palakasan? Pagalingan. Paboritong pritong ulam? Fried chicken. Complete the sentence. Masakit talaga Kapag hindi mo makuha yung pinaghirapan mo. Anong mas masakit after training? Kamay or balikat? Balikat. Favorite sports to watch? To watch shooting. Handa tuwing may birthday? Hotdog na may marshmallow or lumpiang Shanghai? Lumpiang Shanghai. No sleep or no food? No food. No food? Single or taken? Single. Road trip or food trip? Road trip. Anong mas mahirap? Let go or hold on? Let go. Speed or power? Power. Diamante o ginto? Diamante. Describe shooting in one word.
complicated. Thank you so much, Pao, sa pagsagot ng ating mga katanungan and for being, of course, a good sport to us. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil we would like to ask you your message para dun sa mga kabataan who aspiring to be like you. How to be you po, sabi nila. Ayun po, talagang passion po talaga. Kailangan mo alamin kung ano yung gusto mo. And kung shooting ang gusto mo, you need to parang give it your best. Give your heart into what you do talaga. Into everything you do. How about sa mga parents na natatakot na pasukan yung ganyang sports para sa kanilang mga anak? For shooting naman, hindi naman siya violent sport. Mas lalo yung amin. It just focuses on consistency and marksmanship. Walang violence. And mas marami siyang values and ayun po, lessons na matuturo sa mga, especially sa mga bata. Ayun. Thank you so much, Pao, sa pagpunta rito. I know how busy you are, but then you find time para makasama namin. And we're happy dahil live ka naming nakasama dito. Ayan. Thank you so much again, of course, Finn Cotton. At maraming salamat po mga kabahagit kawan sa pagsama sa amin ng ating professional sharpshooter athlete, Miss Amparo Teresa Acuna. Until next Saturday, mga kabahagit kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notca says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.